recovered 401 bones. So, Are they human bone? Yes, sir. Yung human bones na. Then, out of those items, sir, there are a total of 163 samples were subjected to DNA. Then, the rest po nun, sir, ay hindi na po dahil nag-deteriorate na po. Wala na pong ano. Wala rin kwenta. Pero ongoing wala po rin yung kwenta aming yung mga examination. investigasyon ginagawa ng ating mga agency dito. Kung wala kayong makikitang any human bone that will actually implicate it, maisasama nyo sa missing sabongeros. Ang sabi nyo, na meron ng mga binayaran ng mga biktima, ng mga mag-anak ng biktima. So ilan na ba nabayaran? Sapagkat tatahimik na yan eh. Wala nang interest yan. Bayaran na sila eh. Kaya nga sinabi ko kanina, si IDG, sinabi ko kanina, may nabalita rin, na sumingaw din. Na meron ng binayaran sa loob ng Philippine National Police tukol dito upang tumahimik. Attorney Calinisan, halimbawa, hypothetical lang, wala talagang mag-match dun sa human bone which were submitted for DNA testing. What evidence do you think can still support this case? Ito na. Sa isinagawang inquiry sa sandali mo na may nagtawag. Sa isinagawa na inquiry sa Kongreso, may 401 na mga buto na nakuha. Pero ang problema, ni isa daw walang nagmatch sa DNA test. At ang prinsipyo ng ating batas sa kasong murder, pag walang bangkay, walang kasong murder. Malulusutan na ba ito ni Atong Ang, Greta, at iba pang mga kapulisan na dawit sa naturang kaso? Ating tunghayan ang investigation. At bago dyan, inanyayahan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Okay. So ito ang investigation. Pinag-uusapan lang namin dito ni Congresswoman Luistro bakit ang hirap nyong i-control ang internet? Bakit dun sa North Korea hindi nakakapasok? Is it because they are a communist country and we are a democratic country? Ganun ba yun? Kahit sa Malaysia, it's not a socialist country, pero mahirap makapasok eh. Bakit sa atin napakadali? Your Honor, it's actually a very complex situation naman po. Us in the Philippines observing our civil rights. And that technology of the internet is really complex. Like, yung isa po, not to be very technical about it, but yung atin pong internet protocol na ginagamit, malaki pa rin po sa Pilipinas, is under Internet Protocol version 4, which we may discuss with you on another setting po. But yung para po bang yung internet transmission over that internet protocol is hindi naman po nare-record lahat. And with yung ginagamit ng ating telco na ang IPv4 po kasi natin, limited lang po yan. So kung gagamitin natin na 1:1 sa device po, hindi tayo mabibigyan lahat ng internet. Yung naging solution po dyan ng ating technology is i-shift sana natin sa Internet Protocol version 4 kung saan yung isang device po natin is using a single Internet Protocol address.
yun, talagang may attribution po agad tayo. Okay, ang pinag-usapan dito ay tungkol sa internet. So punta tayo sa kaso. Pages 2 or what? As a cruise. Your Honor, I do not have the official document with me today, but You estimate how many? To your knowledge. as mentioned by the CIDG director, there are 62 persons who are respondents on these cases. O CIDG. O pakisagot nga, 62 respondents on this case. So how do you answer that? Yes, Your Honor. We have already submitted the 62 names of the respondent to the DOJ, Your Honor. Who are the 18 policemen included there? Yes, Your Okay. Honor. Who are the other people? Are they private people or policemen or whatever? They're private persons, Your Honor. And you filed 7 charges against them. 7 complaints, di ba? Asek? Yes, Yung Mr. pito, Chair. yung nabanggit mong pito? Yes, Your Honor. Oo. And it is now under preliminary investigation. Yes, Mr. Chair. Okay, when will that be deliberated in court, for example? Kailan itatry sa korte yan? After the preliminary investigation, have After been when? conducted. When would that be? Kasi matagal na ito eh. Can you imagine, nagsimula tayo ng 2022? Oo, 8 pa lang yan ha. 8 pa lang ng 2022 yan. Ngayon, 34 na nakalista. Tapos, sinasabi ng dyaryo, may 100. Gusto kong malaman kung sino ang nagsabing 100, samantalang sa CIDG, 34 lang ang nakalagay dyan. Saan po galing yung 100? Sa interview yon, di ba? Sa interview ni Dondon Patidungan na sa kanyang personal knowledge, mahigit 100 daw. Although sa investigation, sa panahon nila ni Senador Abato, yun lang, mahigit 30 mga nawawalang sabungero. Pero sa paglitaw na at pagkalas ni Dondon Patidungan sa kampo ni Atong Ang, siya ang nagsabi sa mga isinagawang press conference interview na mahigit 100. Halos lahat ng dyaryo nakalagay 100. So we would like to find out saan po ba nanggaling yung 100? Ngayon, ang taong bayan makakaalam yan. 34 lang ang nakalista sa inyo. Si IDG, pakisagot mo nga muna. Yes, Mr. Chair. Insofar as the PNP is concerned, yung mga complainants na lumapit sa amin, sir, 34 ang nabanggit nila na missing, sir. So yun yung pinail namin na kaso, sir. Okay. So officially, sir, 34 lang yan. po ang missing. Yes, Hindi Mr. Chair. 100. We do not know, Mr. Chair. Basta ang recorded sa amin, sir, 34. Sana pati si Dondon Patidungan dito pinatawag. Gusto ko sabihin sa ating mga nanonood, mga taong bayan, we already have 34 in the list, di ba? Now, I would like to ask the Coast Guard, no? Nabanggit mo kanina, you already made 50 incursions to the Taal Lake, di ba? So, ilan na ba ang nahukay nyo sa Taal Lake? Yung sa, sir, sa recovery, sir, pag nakuha namin, kasi ini-evaluate, di naman kami ang umahawak, sir, nung tini-turn over namin, sir, yung custody. Pag-ahon, sir, ng technical divers namin, nakalagay na yan, sir, sa yung protection na, namin, sir, na bag. Tini-turn over namin, yung PNP Forensic Group, sir, ang nag-prepare niyan at nag-account. So, yun, hindi ko masagot, sir, kung ilan talaga yung So, forensics, ng PNP, saan yung forensics? Okay, please give us your knowledge about that because Coast Guard, sinabi nila sa Coast Guard, ilan na ba ang na-retrieve nyo? Ilan na? Sa diving without the forensics first. Wala pa kayong result o ilan na ba na-retrieve ninyo? Ilan na? Yung retrieve, sir, yung actual na nakukuha naming suspicious item, sir,
Yes, tiniturn ng mga over ano, namin sa... ng mga bangkay, for example, like kung sila ay skeleton na, by human bones na, whatever it might Yung be. nagde-determine nun, sir, yung forensic group po, sir. Yun, sila determine. Pero Yes, sir. kayo, Kami, you sir, cannot yung determine recovery ng any suspicious na object dun sa baba, iano namin, sir, inaangat namin yun, sir, then tiniturn over namin. Okay, so ilang object na ang na-recover nyo? Pag object, sir, kasi ganito, sir, yung situation, if I may, sir, if I may brief Go ahead, you, sir. go ahead. Coast Guard ito. We'd like to also We're- welcome the arrival of Congressman Tino, no, with minority. Go ahead, go ahead. In the span of, as I've mentioned kanina, sir, we've been doing the underwater diving operation for 50 days already, sir. Sustained yun, sir. But, of course, may mga gaps kami dun, sir, because of weather condition. Ilang beses tayong tinamaan, sir, ng bagyo, eh. Then, there are also times dun, sir, pa nag-ooperate kami. Ang situation sa baba, sir, ang divers natin, sir, ang maximum depth, sir, almost 80 plus feet. Ang dinadive na, kaya sir, ang ginagamit na tangke ng tropa natin, sir, mixed gas na yan. We're using nitrox para makatagal yung diver natin sa bottom magtrabaho. Now, we are also using, sir, ROB. Pero, of course, ang ROB, sir, pag ganun ka-murky, sir, hindi mo rin, sir, makakapa eh. Wala naman senses, sir, ang ROB eh. So, yung makikita ng diver ng ROB natin, sir, binabalikan niya ng divers natin, sir. So in the span of 50 days na continued na operations natin, ang naiangat namin, sir, yung inangat namin, pero yung number niyan, sir, kung ilan yung laman niya ng mga sako, na-mention din, sir, ni ASEC kanina, ang kinukuha ng divers natin, sir, nung nakita namin yung pattern is laging may dalawang sack, which is that is already considered as a sinker, then merong primary sack, sir, sa gitna para mailubog siya. So, ang na-recover namin, sir, is 19 na, sir, na underwater operations na may nakuha kaming object. Yan, sir, hindi yan isa-isa. So, kaya na-mention ni ASEC kanina, sir, Grabe na talaga ka-infested itong Taal Lake, ano? Doon itinapon yung mga bangkay at hindi pa na trace kung ito'y may kaugnayan ba sa bungero dahil sa 401 na mga buto, wala pang nagmatch sa DNA ni isa. umabot ng ilang daan, sir. Kasi parts yun, sir, eh. Oh, in 50, hiwa-hiwala yan, ha? Sa 50 days, ha? Correct, sir. Okay. So, forensics, General, anong masabi po niyo? Yes, sir. This is Police Brigadier General Danilo Baca, sir, the Director of the Forensic Group. Actually, sir, based on our records, as of August 22 this year, it started July 10. We recovered 401 bones. 401. So, Are they human bone? yes, sir. Yung human bones na. Then, out of those items, sir, there are a total of 163 samples were subjected to DNA. Then, the rest po nun, sir, ay hindi na po dahil nag-deteriorate na po. Wala na pong ano. How many are related to the missing Sabongeros according to the DNA? As of Hindi pa alam. the report namin, sir, wala pa pong nag-match. Wala pa. Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives ng mga missing sabongeros po. Or, wala rin Pero kwenta ongoing wala pa po rin yung kwenta aming yung mga examination. investigasyong ginagawa ng ating mga agency dito. Kung wala kayong makikitang any human bone that will actually implicate maisasama nyo sa missing sabongeros.
on the DNA basis you have, di ba? Yes, sir. Magiging magiging walang kwenta rin ng investigasyon nyo, Ase Cruz, because of that. So, please, go ahead, Ase. With due respect, sir, sa inyong observation, I don't think so na hindi po ito mawawalang saysay. Kung matatandaan po natin, 34 po yung nawawala. At although we have reported that there are already 401 human skeletal remains or human bones have been recovered by the Philippine Coast Guard. Teka, Ase. Yes, sir. But you do not believe, meron ka pa salita, but you do not believe that all of those missing sabongeros tinapon doon sa Laal. Yes, Your Honor. Meron mga pagkakataon na nawawala sila and they were Opo. thrown somewhere else. Opo. Not only in Taal Lake. Opo. Meron na ba kayo nakita, ang CIDG for example, meron na ba kayo nakita na missing sabongero na tinapon sa ibang lugar, hindi lang sa Taal Lake? Sir, if I may, Go ahead. if I may continue. Kasi po, when we compare DNA samples from the relatives, hindi po kasi lahat ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabongero ay nakipag-cooperate. Meron po kasing mga... Yan ang problema. Dahil nauna nang sinabi ni Dondon pati Dungan na may mga kamag-anak sa mga nawawalang sabongero ang nabayaran na umano. Meron pang nagsabing may 50 million na bayad para di na mag-ingay. So ito, may mga kamag-anak talaga di na nag-cooperate para sa DNA sa mga buto na nakita ng Coast Guard. kamag-anak ng mga missing sabongeros ang napabalitang nagpabayad na. Kaya hindi po lahat ng mga relatives na kinakailangan namin. Ibig sabihin nagbabayad na. Binabayaran. Binayaran Opo. na. Yun po ang balita namin. Pero sa ngayon po, hindi pa po kasi nakukumpleto ang mga DNA samples of the 34 missing sabongero relatives. Kaya hindi po natin maasahang talagang mape-perfect natin ang comparison dito. So, meron pa naman pong mahigit 300 samples pa ang hawak ng forensic group. Sana po, pagtiwalaan po ninyo kami na meron pong mararating ang ating investigasyon. Walang problema sa pagkitiwala, Asik eh. Ang problema natin, ito, iba yung nakalagay sa pahayagan, iba yung sinasabi ninyo. Yun ang problema. Dahil ang 2021, 2022 sa Senate investigation ni Bato, mga 34 ba yun ng mga sabongero nawawala. Bago lang, lumitaw si Dondon Patigdungan na nagsabi na sa kanyang alam, hindi lang 34, kundi mahigit 100 pala umano. Tema natin. Sapagkat nalalaman po natin ang taong bayan hindi naman palagay ko naghihintay dito eh. Ano ha? Kaya nga itong committee ito ay napagkasunduan na imbestigahan po natin. So we would like to know the truth about all this. Ito'y briefing pa lang po ito. Hindi pa po ito hearing. Sapagkat kung hearing ito, meron na kayong oath dito. Briefing lang to eh. Sapagkat kung ito'y hearing, ay mag-o-oath taking na kayo dito. At ang gusto lang natin malaman dito, mga kapatid, sa paglilingkod, ano ba talagang mangyayari sa investigasyon ito? For example, like, medyo sumingaw, ang sabi nyo, na meron ng mga binayaran ng mga biktima, ng mga kamag-anak ng biktima. So, ilan na ba nabayaran? Sapagkat tatahimik na yan eh. Hindi na wala nang interest yan. Bayaran na sila eh. Kaya nga sinabi ko kanina, si IDG, sinabi ko kanina, may nabalita rin, na sumingaw din, na meron ng binayaran sa loob ng Philippine National Police tukol dito upang tumahimik na. Nawala na eh. In a short span of time, na ito'y nasa pahayagan ng ilang araw, biglang wala na eh. Wala na, as in, wala na. Wala ka na makikita anumang balita eh.
You see, yun po yung concern namin dito, Asek, Cruz, di ba? I mean, sa pagtitiwala, kinakailangan talaga magtiwala tayo di ba? Sapagkat kasama namin kayo sa paglilingkod Oo. Pero kinakailangan lang po sa pagtitiwala natin ay ganito. Na sana naman hindi manguna ang pera dito. Di ba? O tulad ng sinabi mo kanina, na nabayaran na yung ibang biktima, ibig sabihin, pera na ang namayani dyan, no? Kaya pag ang pera na namayani, di ba, tapos na ang investigasyon. Tama ho ba ako, si IDG? Kayo nag-iimbestiga Yes, sir. Tama po kayo. Pero I assure you, Mr. Chair, na yung yung aming commitment ay tuloy-tuloy. What kind of assurance and commitment can you give us? Personally, Mr. Chair, as Director of CIDG, I could, with all candor, tell you that I intend to finish this investigation hanggang ma-serve At hindi ang ka hustisya. kayang bayaran, correct? Hindi po ako kayang bayaran, Your Honor. Okay. Salamat, maraming salamat. Hindi under oath yan, hindi pa under oath yan. maraming salamat. Ito po, mayroon pong tanong si Congresswoman Liviso sa inyo. To our resource person about the DNA, how long will the test take before we have the result? Actually po, ma'am, ang process po natin, upon receipt of the sample, it will going to take 7 to 8 days bago po makapag-generate tayo ng So result. since when did you start the DNA testing? Started, Of 163 bones, according Opo. to you. started July 10, then naka-receive na po kami. Up to now po, nagkakaroon pa rin po kami ng examination, DNA examination. Yeah. But what did you say about the number of days? 7 to 8 days po yung You're supposed to process. have a result already? Yes, ma'am. May result po na... How come it's August already? Ma'am, actually, yung August po ay hindi pa po lahat kumpleto. Yeah, Meron but pa po tayong... With regards to the 163 human bones, syempre examine nyo yan separately, di ba? You Yes. cannot examine them all together. Yes, If ma'am. it started on July 7, July some- 10. is it July 7? 10 po, 10. July 10? Yes, ma'am. Now is August already. Yes po. And you said 7 to 8 days. So, dapat kahit papano may resulta na tayo. Yes, ma'am. Actually, may result na po tayo, ma'am. How many months to the 34 missing sabongeros? Actually, ma'am, we could not consider Disclose. the number of months, ma'am. Kasi yung as of now, we only have about 29 samples from the relatives. So meaning to say, yung mga relatives nitong 34 missing sabongero po ay 29 lang po nag-submit ng kanilang sample. So that 34 missing sabongeros is now represented for purposes of DNA by 29 relatives Yes po. who have submitted their specimen. Yes po. Yung, Out of the 29 relatives, may nag-match na po ba? so far, ma'am, wala pa pong nagmamatch. But Dun sa- are there results already? From the meron pa po tayong 163 human ongoing, ma'am. bones? Meron pa po tayong ongoing. No, please answer the question. May resulta na hubang lumabas out of the 163 human bones? Yes po, ma'am. Nakakompleto na po tayo, ma'am, ng 45. Then, out of that, viable, yung, kumbaga, yung viable, ma'am, na pwedeng makunan ng DNA result. Yung 85 na po yun na viable is 45 po ang natapos. Then, mayroon pa po ongoing, not 40. Okay. Doon po Opo. sa 45, Yes, ma'am. according to you, tapos na. May Yes. nag-match po ba with the 29 relatives So of the far, 34 missing sabongeros? Wala po, ma'am. I wish to ask the DOJ. I remember, if there is no corpus, if there is no body, there is no crime of murder. Ito pa rin ho ba ang jurisprudence natin to this date? Your Honor, may I allow the prosecutor Reyes to answer the question? Yes, please. Good afternoon, Your Honor. I am Prosecution Attorney John Hald Reyes.
For that answer, sa general rule, napag-aralan po natin sa law school na when it comes to the crimes of murder, it is really essential na kailangan ma-discover muna yung body ng victim. So Kasi that is tantamount to saying, if from the 163 bones being examined for DNA, none will match with the 29 relatives, then no case of murder can be filed against your respondents. Do you agree? With candor, I do not agree, Your Honor, considering that at present, hindi pa naman po tapos yung ating ongoing operation sa Taal Lake. In No, fact, I am referring to the 163 bones. okay, Please base your answer on that. as Kung far doon as- sa 163, no? Walang mag-match doon sa 29 relatives. Yun lang 163 na yon. Is it correct to say that we cannot file a murder case out of that 163 bones? With candor, I still maintain my answer, Your Honor, na posible pa rin po. Kasi po, although meron naman po kasi tayong ibang O ebidensya. yan talaga ang prinsipyo at sa jurisprudence na kung walang corpus, walang murder case. Pero di po ba nag-file na ang Department of Justice ng kasong murder laban nila ni Atong Ang, Gretchen at iba pa? At kaya nga kung na-file nila ito, kailangan na meron silang ebidensya sa certainty of conviction talaga. Dahil ang kasong murder must be proven beyond reasonable doubt. Paano ngayon? Na sa mga butong ito na nakuha sa Taalik, ni isa walang nagmatch umano sa mga kamag-anak sa mga nawawala na sa bungiro. We can use other pieces of evidence to establish, halimbawa, Like what? for instance, a testimony of a witness who Will the case of murder prosper with a plain testimony without corpus delicti? as a general rule, as I May have exception na ba sa general rule? Hirapan yata si attorney dito May exception na ba ang general rule? If there is no corpus, there is no case for murder. Your Honor, if you are going to base our answer on the results na hawak po ngayon ng PNP Forensic Group, sa ngayon hindi pa po pwede, but hindi po ibig sabihin nun ay at all hindi na talaga tayo makakapag-file ng case for murder, because as I have mentioned, yung ating search and retrieval operation sa Taal Lake is still ongoing. In fact, if my recollection is correct, Commodore Tubilla made mention at this date, we are I still in the search understand, quadrant. Prosecutor Reyes, but I am anchoring my question from the 163 human bones which were submitted already from the DNA test, no? And this is actually a question. Pwedeng sagutin ni Attorney Kalinisan. Nagbago na po ba ang jurisprudence? In the case of murder, can it prosper without the corpus delicti? Your Honor, if I may, from what I know in the law, body of the crime or corpus delicti does not exactly or necessarily mean that is the body or a dead body. So, the body of the crime means yung pong kabuuan ng ebidensya. So, if you could prove murder by using not a body, using other methods, then that is acceptable, Your Honor. And in fact, there are jurisprudence wherein overwhelming circumstantial evidence can be used to convict a person in a criminal case. So that is allowed, and that has been decided by the Supreme Court in numerous cases, Your Honor. In this case of missing sa Bungero, I hope that there will be result favorable to the investigation. But in the event that there is none, Attorney Kalinisan, halimbawa, hypothetical lang, wala talagang mag-match dun sa human bone which were submitted for DNA testing. What evidence do you think
can still support this case? We can put weight dun po sa testimonial evidence of certain individuals, Your Honor. It's just a matter of appreciation. If we would give due weight dun po sa testimony po ng ating mga SAR witnesses, Your Honors. I think with regards to that issue, I am encouraging lawyers to study this one. Kaya bang mag-prosper ng murder case without the body of the crime? By body, I am referring, of course, to the human remains. No? This is one case that the Philippine government is facing right now. Indeed, very sensational. But I do agree, this is a very challenging one. And I wish you all good luck. Sana, you will be able to establish the required amount of evidence to be able to seek justice for the family of these victims. Thank you. Thank you, Congresswoman. Okay, yun ang problema. Pero ongoing pa, no, ang paghahanap sa mga buto sa mga missing sa Bungeros. Ang problema, 401 na nakita ni isa, wala pang nagmatch. At sa prinsipyo ng batas, lalo na sa pagsampa ng kasong murder, kung wala ang corpus, yung katawan, walang murder case daw umano. So, paano ngayon? Ligtas na ba silang mga inaakusahan nito? Abangan natin sa susunod. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.